Agad-agad kakainin na ni Mother. Linis sasaya ng mga isda. Napipeel off nga siya. Ayan Pakita ko sa inyo yung mga DIY ni Papa. Book 19, Chapter 3, page 17. Ang pasalubong ko sa kanila. Melon. Agad-agad kakainin na ni Mother. Bago? At ito naman si Papa, naglilinis ng aming fish duct. Dalawa ang aquarium. Pinaghihiwalay kasi yung matakaw sa hindi matakaw para lahat nakakakain. Ready na ang maleta ni Mother. Ito, at ayan, kikay na kikay, Mother. Linis, sasaya ng mga isda. Ayan, di ba? Ayan, lumalangoy-langoy siya, Pero nangihina yan, Ayan, kawawa naman. Pero at least nakakakain na mag-isa. Ito yung pagkain nila. At ayan, lalagyan ni Papa ng maligamgam or mainit na tubig para hindi ma-shock yung mga isda. Parang panda talaga tong kumay ko, Bakit kaya ganito? Ayan, maitim siya dito sa dulo. Dahil Sunday na ngayon, itong grabe ka buhaghag ng aking hair. Itong cutics ko, tatanggalin ko na siya. So guys, kung hindi nyo pa napanood sa isa kong vlog, ito, pinakita ko yung binili ko sa Daiso. Ito daw yung napipeel off na nail polish. So, tignan natin kung effective. Pero pinatungan ko kasi siya ng colorless. Pero may na pala dito, Tanggal na yung kanyang tip, pati dito. Naduling-duling na kayo dyan. Ay, taray. Ayan, napipeel off nga. Kita ba? Ayan, napipeel off nga siya. Ayan, taray! Kailangan ko talaga ng nipper para matanggal itong balat. Hindi talaga ako masyado magaling mga likot ng kuko. Kaya lang, yung ganong sa pinakagilid na parang excess na balat, tinatanggal ko siya kasi ang pangit tignan kapag naglalagay ng nail polish. Tapos, talagang mai-recommend ko talaga yung nail stickers nila doon. Kasi, ang bilis nilang dumikit sa kuko. So, alam niyo yun, kahit medyo parang pasmado yung kamay mo or hindi ka sanay, once na nadikit mo na siya sa kuko mo, ang bilis niya na lang ilagay. At saka, mabilis din naman tanggalin. Halimbawa, kung mali yung pagkakalagay mo, ayan, madali lang siyang ayusin. Yung nabili kong pangtanggal ng cutics, 200 yen. Nakakabuisit, na-stress ako. Na-stress ako kasi, 'di ba, kapag hindi natin inaasahan, medyo napamahal. Although 200 yen, nakakapanghinayang. Ito pa, peel off naman to. Okay naman. So, siguro para para mas malinis. Ano nga pala to? Ayan, na nakasulat sa kanya is It Girl. Tapos nakasulat dito, Hagaseru Peel Off Nail. Yung mga natira, kasi sa mga gilid-gilid may natitira, tinatanggal ko, tapos ang hirap, ang tagal naman makatanggal, tapos 200 yen. Di pa talaga ako tapos magreklamo, Hello! How are you guys today? Today is Wednesday, at ngayon lang ako ulit nag-vlog ng weekdays. Bakit? Wala lang. Kung ano naman yung trip ko ngayon. Ngayon, ipakita ko sa inyo itong nabili ko. Mag-haul ako ng super saglit lang. Ayan, mag-haul ako. Ay, teka, na-share ko ba sa inyo? Alam nyo ba, namatay yung isang isda namin. Dito siya nakalagay sa aquarium na to. Maliit lang siya. Ito yung may sakit, 'di ba? Na ngayon, lumalangoy-langoy naman siya. Pero, madalas siyang nakahigang ganyan. Pero nakakain naman siya mag-isa. So, kahit pa paano, okay naman. And yung namatay, yun yung pinakamaliit. Pinapakain ko ngayon dati ng siya lang. Kaya lang, hindi talaga siya mahilig kumain. Pero, pag inoobserbahan naman ni Papa, kumakain naman. Nagpalit na kami ng food. Kaya lang, tapos hanggang sa nanghina. Nalungkot ako kasi yung may sakit, mga 1 week ko siyang sinusubuan. Tapos, yun, hanggang sa unti-unti lumakas siya. Tapos, yung isa pala may sakit. Ang bilis lang kasi niyang mamatay. At least yung isa, nagparamdam muna na, uy, may sakit ako. Yung isa, parang biglang napansin ko, medyo nahihiga-higa din siya. Tapos, kinabukasan, wala na. Nakakalungkot. Pero, ayun, namatay siya Sunday.
So, medyo magpalit na tayo ng mood. Sige, mag-haul na ako. Then, ang aking favorite na toner, kasulat talaga sa kanya, #1 siya. Diba kasi mura na, maganda pa siya. 500 yen lang siya, wala pang 250 pesos. Tapos, may free siyang ganito. Ewan ko kung ito lang, basta yung nakita ko kasi kanina nakaset na. So, kinuha ko na, 500 lang naman. Tapos, balak ko kasi talagang bumili ng ganito. Kasi, yung face mask na ginagamit ko, pag bumibili kasi ako ng face mask, pang maramihan na. Tapos, usually, pag ganong marami, ang daming sobrang, paano ba sabihin nun? Parang basta basang-basa pa siya. So, gusto kong gamitan nitong ganitong mask. Mask nga pala to guys. Kapag nilagay mo siya sa basa, ay yun, parang lolobo siya. Meron nga siyang cup dito na maliit eh. Kasi, pang dito talaga yun. Pero doon ko na lang gamitin. Total, gamit na gamit ko naman to. So, ayan. Tapos, meron din akong ito oh. Biore nose strips. Trip na trip ko talagang mag-harvest ng mga whiteheads ni Sam. So, binili ko to for Sam. Hindi ko nga alam kung merong men version nito eh. Pero, ito na lang yung kinuha ko. Total effective naman siya. Meron pa akong nakitang isa dun, mas mura ng 100 yen. Ito ata is 380. Mga divided by 2 nyo. Para ano, para sa pesos, ganyan. So, yun, meron pang mas mura dun ng 100 yen. Pero, hindi ko kasi sure kung maganda ba siya talaga. So, ito na yung alam kong effective. So, ito na yung kinuha ko. And, ang reason naman talaga kung bakit pumunta ako doon ay para bumili ng lip cream. Kasi meron ako guys, mga lip balm. Kaya lang kasi yung mga lip balm na yun, parang nahihinaan ako. Gusto ko yung mas matibay. Ang gusto ko talaga, cream talaga, pang gabi, yung pag matutulog ako. Kasi pag yung lip balm lang, pag gising ko sa umaga, wala. Medyo hindi ko naramdam yung moisture. Unlike dati, meron akong cream ng Nivea. Ang ganda talaga nun sa lips. Kaya lang pagpunta ko kanina, walang Nivea. Tapos, ang last kong gamit is yung Vaseline na nasa maliit na lalagyan. Kaya lang sabi ko, ayoko na nun. Hindi, okay naman din siya. Kaya lang gusto ko mag-try ng iba. Mas maganda kasi yung Nivea. And then, I saw this. From Vaseline naman siya din. Lip Therapy, Pink Bubbly. Yung nakasulat. Ang cute kasi ng name. Yung talaga, charot. Feeling ko kasi, parang iba din naman siya siguro sa isang Vaseline. Ewan ko, basta mag-try lang kasi kailangan ko talaga, kaya kinuha ko na din. Buksan ko na nga. Ay, ang ingay ng TV eh, no? Buksan natin. Yan. Ooh, ang cute. Parang peach. Parang, ay, tapos mabango din siya. Try ko na nga sa lips ko. Nakapag-toothbrush na kasi ako. Ayan, gaya nang nakikita nyo ay wala nang kulay ang aking lips. Masarap nga siya. Gusto ko talaga kasi yung mga ganitong may amoy, may lasa. Ayan. So, balitaan ko na lang kayo kung effective. Parang may pagkabulaklak yung lasa niya. Feeling ko tuloy parang ngumunguya ako ng pabango. Hi! Okay, terashay! Hi! Ayan guys, so magsa-start sana ako mag-video tapos biglang nagsalita si mama. Ay, nanonood ako ng video ngayon. Hello kay Sis Christine Shervo. Tingnan nyo, ito yung setup ko ngayon. Parang ang liwanag tingnan, pero hindi yan ganyan. Teka, try ko mag-video sa cellphone ko. Ayan, oh. Diba, yan talaga yung totoo. Ang dilim, diba? Tapos, dahil nagtitipid ako sa kuryente, ayaw ko magbukas ng, parang aliwanag talaga dyan sa camera, pero promise, hindi ganyan sa personal. So, yun nga, nagtitipid ako sa ilaw, ayaw ko magbukas ng ilaw, medyo makulimlim din kasi yung panahon ngayon. Tapos, nagme-makeup ako ganito. Parang, hindi ko tuloy alam kung masyado bang mapula yung cheeks ko. Ayan, parang sakto lang naman dito sa camera. Ayan, okay na siguro yan. Lagay na lang ako ng konting lipstick. Ito yung sa magazine. May pakinabang din talaga yung mga nakukuha sa magazine, no? Ayan. Ang gusto ko palang gawin dito ngayon is ipakita ko sa inyo yung mga DIY ni Papa. Mahilig si Papang gumawa-gawa ng sarili niyang mga kahoy-kahoy, mga lalalagyan. So, ipakita ko siya sa inyo. Isa na dito ang aking treasure box. 8 years old na to, guys. Tcharan!
Ayan, nung nasa Pilipinas kasi ako, sabi ko, kailangan ko ng lalagyan para sa mga diaries ko, yung mga ganyan. Tapos, sabi ko kay Papa, gumawa siya ng ganito. Kasi sa Pilipinas, sanay ako. Yung tukador na disusi, ganyan. May mga paglalagyan ako. Pero dito kasi, nung kakapunta ko lang, wala. So, sabi ko, gawa ka Papa para malagyan ko ng susi. Ito siya, o yan, nakakandado. Tapos, ito nasasara din tong ganyan. Pero, ayan, minsan binubuksan ko na lang siya. Tapos, meron siyang stand na ganito para daw kapag kagalawin ganyan, mas madali at saka hindi magasgasan yung sahig. At ito, meron din siyang hawakan para kung sakaling bubuhatin. Itong kandado ko, binili ko lang to sa Daiso. So, ipakita ko sa inyo yung laman. Actually, wala naman masyadong laman. Mula nung lumipat kami, tsaka parang medyo nakampante na rin ako kasi hindi talaga nakikialam sila mamas mga gamit ko. Kaya minsan yung diaries ko nakalabas lang. Open the sesame. Luma. Tapos, ito guys, nagagalaw siyang ganyan. Para, halimbawa, pag kukunin ko yung mga bagay-bagay dito. Ay, alam nyo ba, ito ay naglalaman ng pictures ng ex ko. Mga baby pictures kasi niya yan, kaya hindi ko matapon-tapon. Yung mga pictures niya, naitapon ko na. Pero yung mga baby pictures or yung mga pictures nung bata pa siya, hindi ko maitapon kasi syempre, alaala niya yun, diba? Parang iniisip ko someday, ibalik sa kanya, ibigay sa ate niya, ganyan, para iabot na lang sa kanya. Kasi sayang din naman. Kasi kung ako, ayokong masisira yung mga baby pictures ko. Kasi alaala yun yung mga times na wala pa tayong YouTube. Diba sayang naman? Meron akong ganyan. Ay, sus, ito ang talagang mahiwagang picture nung ako'y napaka-morena. Ang itim ko dyan, no? Grabe. Nangingintab talaga ako sa itim dati. Tapos ito picture ni Mama. Ito, ayan, mga pinsan ko yan. Pinsan ko din to. Tapos ito, kuya ko to. Ayan. Tapos dito, meron ding lalagyan. Ang cute, no? Nabubuksan siyang ganyan. Ayan, may mga USB. Ito yung mga ginagamit ko sa Pilipinas pa, pero wala na tong halaga. Oh my God! Meron pa pala nito. Ayan, sa ex ko yan. Yan. Tapos may kandado pa. Tapos ito, meron pa nga ako ditong ano to, yung sa Wolf World of Fun ba yun? Ayan. Yung sa Pilipinas, yung arcade. Yung mga bagay na andito, matagal na to kasi mula pa nga nung mga kararating ko pa lang dito sa Japan. Magna 9 years na nga pala. Kaya, ayan. Asan na ba yung kandado? Honestly, hindi ko na nabubuksan yung mga to. Kasi yung mga diary ko, andun na sa maliit kong desk. Ang daming mga lalagyan, diba? Ang kalat, pasensya na ha. Tapos, ipakita ko pa sa inyo yung iba. Etong mga lalagyan ng plushies ko, si Papa din yung gumawa nito. Nung una, double deck siya. Yes, pati double deck si Papa yung gumawa. Tapos, nung sabi ko ayoko na ng double deck, pinaghiwa-hiwalay na niya at ginawa niyang lalagyan. Ayan. Galing, no? Itong bookshelf, mukha siyang DIY, pero hindi. Binili ko yan sa second-hand store. Dito naman tayo sa kwarto, sa first floor. Hi! Ito yung ginawa din ni Papa. Matagal na din to. Ginawa niya to para nga sa lalagyan, katabi nitong tukador. And, ayan, hindi naman siya nakapako, pero, ayan, fit na fit siya. Mas may ganyan pa. Alam nyo ba guys, pati itong lalagyan ng tuwalya namin, DIY lang din. Bali, ito, ayan, yung lalagyan na yan, nabili na yan dati pa. Tapos, ito parang pinutol-putol ni Papa. Tapos, dinikit dito, parang pinako ata, hindi ako sure. Tapos, nilagyan ng kahoy dyan. So, parang ang ginawa niya, magka-connect na siya. Yan, para may sabitan. Tapos, sa likod, ayan din, may kahoy. Bakit nga ba may kahoy? Kasi, itong pinagsasabitan ng tuwalya. Kasi, yan, ganyan yan. Nakakatuwa kasi dahil kay Papa, nakakapag-customize kami sa paraang gusto namin. Sinasabi lang namin sa kanya kung ano yung gusto namin na gawin niya. Tapos, yun, ginagawa niya. Tapos, ito pa nga pala, yung lalagyan ng aming vacuum. Kasi nakasabit lang siya. China-charge siyang ganyan. Ayan. Mapunta naman tayo dito. Ito, feeling ko yung pinaka-bonggang DIY ni Papa. Kasi alam nyo ba, ito, mataas to talaga. Yan. Magkakapatong yung tatlo. Nahirapan pa ako sa pag-explain. Ito siya, oh. Ayan. Yan siya. Dalawa niyan yung meron kami noon. Pero nung lumipat kami, sabi ni Mama, itapon na yung isa. So, kesa sa itapon, yan, DIY ni Papa.
Ayan na siya. Ang galing nga ng pagkakagawa. Ito normal size. Ito pinutol niya to. Ang linis, no? Pero ang linis ng pagkaputol niya talaga. Kasi, tingnan nyo, pare-pareho naman talaga yan ng size. Pero ang linis ng pagkagawa ni Papa. Kaya, ayan, di ba? Nasa may baba yung, yung hawakan niya. Ayan. Di ba? Ang kalat. Tapos, yan. Yung mga gamit ni Papa yan. Tapos, yung isa, kasi tatlo yun, diba? Ito naman siya. Ito normal size lang din, pero ginawa ni Papa mas mataas. Tapos, ang galing niya, kasi inayos niya to, talagang pinagplanuhan niya to na mapaglagyan ng aquarium, tapos yung mga lalagyan ng kanyang gadgets. Si Papa kasi nagdo-drawing pa talaga yan bago siya gumawa ng ganyan, pati may mga measurements. Kaya maayos talagang pagkagawa niya. Ito yung lalagyan ng, ng halaman, diba? Kahoy din yan. Tapos, ito, ang galing, nakasabit dyan yung saksakan para pag magsasaksak si Papa ng mga, pag magcha-charge siya, isahan na lang. Tapos, ayan, yung wallet, no? Ayan, yung lalagyan ng kanyang iPad. Tapos, may speaker pa siya dito. Tapos, ito pa, para kung gusto niya mag-sounds, pwede din. Nilagyan niya dito ng pangsabit para, di ba, makasabit-sabit. Ayan. Tapos, ito, minsan yung mga lalagyan, ginagawan pa niya ng extra lalagyan. Meron pa nga din pala dito, sa kwarto sa first floor. Ayan, extrang lalagyan lang din siya, oh. Lalagyan ko yan ng mga pangkulot, pang straight sa buhok. Dito naman tayo sa mga lalagyan ng sapatos. Eto guys, yung altar namin, yung mini altar namin, si Papa din yung gumawa. Ito rin sa gilid, nilagyan niya ng ganito kasi dito daw namin ilalagay yung mga susi namin. And sabi ko kasi ni-request ko to na gumawa ng ganitong mataas. Nung lumipat kami, ginawa to ni Papa. Madalas kasi pag pumunta ko sa simbahan, may mga tinitindang ganyan. So gusto ko siyang idikit na someday maging puro na siya, puro pictures. Tapos, dito, sobrang kalat. Ayan yung mga ekstrang kahoy ni Papa, oh. Ito pa yung hagdan sa double deck ko dati. Tapos, ayan, diba? Yung lalagyan ng sapatos, DIY din yan ni Papa. Sinusukat niya talaga yung sizes para, ayan, para maayos. Tapos, ayan, extra kahoy. Marami siyang extra kahoy. Yan. Kasi madalas, kapag ka nagdi-DIY si Papa, kapag ka hindi na namin kailangan or kapag ka ayaw na namin, madali lang naman sa kanyang ipaghiwa-hiwalay. Tapos gagamitin niya ulit kapag ka gagawa siya ng ibang bagay. Labas naman tayo. Etong patungan kay Tiki-Tiki, gawa lang din niya ni Papa. Etong cover, yan, sa aming, ano bang tawag dyan? Yung sa aircon niya gawa din niya ni Papa. Tapos ito, ang ganda no, si Papa lang din yung gumawa niyan. Mahilig talaga si Papang parang sunugin itong kahoy. Kasi daw, yung mga kahoy, kapag ka tumatagal, parang medyo nangingitim or nag-iiba yung kulay niya. So, mas okay daw na sa una pa lang, ganyanin na, ang ganda rin naman tignan, diba? At, ito yung ginawa kahapon ni Papa. Ito yung bago talaga. Nakamodel pa talaga yung walis namin. Ito yung lalagyan ni Papa ng mga bagay-bagay. Yung mga gamit niya pang fishing at sa ilalim. Hindi pa kasi ito tapos. Gagawan din niya yan ng lalagyan para sa mga gulong ko. Ang ganda no. Talagang nung pagkakita ko dito kahapon, napapicture ako. Ayan guys, shinare ko sa inyo yung mga DIY ni Papa. Hindi ko nga alam kung yun na ba talaga lahat. So sana nag-enjoy naman kayo. Dito ko na ititigil yung vlog ko kasi parang feeling ko ang haba na nito. Ito na po ang Japanese lesson for this video. Japanese lesson time. Ang arte, no? So, last time, ang itinuro ko sa inyo ang hair, ang ulo, tapos ang muka, ang leeg. Ngayon naman, itong mga sa loob. Okay? Ang noo ay odeko. Odeko. Ang kilay, na medyo natatanggal na. Mayuge. Mayuge. Ang eyes naman, me. Me. Ang eyelashes naman, matsuge. Matsuge. Ang eyelid naman, mabuta. Mabuta. Okay guys, so ibang parte ng mukha. Sa next video na lang ulit. Bye! Thank you sa panonood.